Okay, magandang gabi na naman mga karahing Pilipino. Nandito na naman tayo sa atin pong vlog, Karahi Samban Vlog. Ay magbabalita na naman patungkol sa mga naganap at mga pangyayaring hindi sana dapat mangyari sa atin pong kasalukuyang sitwasyon sa atin pong bansa, lalo na sa mga leader sa atin pong mga pinili, mga elected official sa ating pamahalaan. Ang balitang ito ay patungkol po ito sa na nasuri at nalalaman na talaga ang mga kumbaga tinatawag ni Congressman Adjong na isang kalokohan dahil dahil patungkol po sa mga receipts or acknowledgement receipts sa mga nakatanggap ng confidential funds daw, at napakarami pa palang recipients, napakarami pa palang nakatanggap na kumbaga parang mga multo, dahil bakit sinasabi nating parang mga multo? Dahil ang mga taong ito na nasa resibo, nasa receipts, mga kalahing Pilipino ay mga walang record sa birth or wala talagang birth data ayon po sa Philippine Statistic Authority, wala talaga sa lista at wala talaga itong 667 na mga recipients, or mga nakatanggap ng confidential funds. So ibig sabihin mga kalahing Pilipino ay gawa-gawa lang pala ang mga pirma, lalo na itong napaka-popular at nag-viral talaga itong Mary Grace Piatos na sabi po sa PSA na walang Mary Grace Piatos na naka-record sa or wala talagang Mary Grace Piatos na naka-record. At ito din si Kokoy Villamin, na I think si Kokoy Villamin 2 beses yata itong nakatanggap ng confidential funds, tapos pareho ang pangalan but iba-iba ang pirma. Maraming binanggit itong si Congressman Adjong, at saka ipinapakita talaga dito sa screen na ang patungkol sa mga resibo na pareho lang ang mga pirma at pareho din ang mga pangalan na nakapirma, tapos iba't ibang lugar, Kaya dito po napag-alaman na isa pa palang kalukuhan ang mga resibo binigyang tugon ng PSA ang hinihingi po sa kamera. Tapos dito at nalalaman natin, nakikita sa buong bayan, buong bansa, ang mga resibo na out of 667 na mga receipts ay 405 ang hindi talaga nakalista sa PSA, walang record sa Philippine Statistic Authority or non-existent signatories. Itong 405 of OBP receipts. Kaya dito na talaga nalalaman na saan napunta ang mga pera na to, dahil ang mga binibigyan ng confidential funds ay hindi man nag-exist, non-existent signatories pa pala ito. Hindi pa pala ito nakatira sa Pilipinas. Multo pa pala. So ibig sabihin, madaling sabihin at madali natin na maunawaan na ang pira pa pala ay gawa-gawa lang, ang pira pa pala bulsa o sino mang bulsa ito napasok, dahil ang gawang-gawang mga resibo na mga multo walang record sa PSA, walang birth data sa PSA, so hindi pa pala. Ibig sabihin, ito po yung mga pirmang gawa-gawa, tapos
hindi daw nag-exist. Tulad na lamang ni Mary Grace, marami pang binabanggit dito nila ni Congressman Adjong at saka ni Congressman Chua. No? Kaya saan kaya napunta ang mga amount, napakalaking pera, milyon ang nawala. Tapos sino kayang bulsa, sino kayang tao na nagnakaw sa pera ng ng ating mga kababayan. Kaya mga kalayang Pilipino, na napakapangit talagang pakinggan at napakapangit talagang pangyayari, no, yung mga taong magnanakaw, mga kurakot, no, ito po yung salot ng bayan, no, lalo po tayong naghirap, tapos may leader, may official sa ating bansang Pilipinas, siya lang ang yumaman, no, walang puso para sa ating mga kababayan. Maraming mga Pilipinong naghirap, ngunit ang mga opisyal na mga magnanakaw, walang takot, no? Basta lang mapupuno lang ang kanilang yaman na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya mga kalahing Pilipino, dapat talaga itong matuldukan na, no? Ito pong 405 non-existent signatories, napakadaling unawain, no, na ito po'y ninakaw. Ito po'y nilagay sa sariling bulsa sa isang magnanakaw. At ang rest nitong 405 non-existent signatories, kasi 667 daw. So ibig sabihin mga 200 plus. Sabi ni Congressman Chua ng 200 plus, no, 200 plus maliban sa 405 non-existent signatories, mga pirma daw, mga tao, pero pare-parehong pirma, isa lang pangalan, nakatanggap na maraming beses, 3 beses, 2 beses, 4 beses, isa lang pangalan, tapos iba-iba ang pirma. Mayroon ding pareho lang ang pirma, ngunit iba-ibang pangalan, no? Ito po, no, panoorin natin mga kalahing Pilipino ang mga binubunyag ng ating mga magigiting na congressman dito po sa press conference. Atin pong panoorin. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate, o pwede nating sabihin na non-existent. So nandito po ang record. Another anomaly this committee noticed was the use of a very unique ink in the shade of blue in several acknowledgement receipts mula po sa Office of the Vice President. At first glance, Mr. Chair, we found that these acknowledgement receipts, which supposedly were signed by different persons in different months, clearly have the same unique shade of blue ink. There are many different types of pens, Mr. Chair. Alam po natin yan. May fountain pens, may sign pens, or whatever in the Philippines na available po sa market. But what are the chances, Mr. Chair, that the same ink would be used for 2 or more acknowledgement receipts submitted by the Office of the Vice President? If you ask me, Mr. Chair, the chances are very, very low. Especially, Mr. Chair, kung titingnan niyo po, itong tinta na ito ay hindi mumurahin. Mahal po yan na ballpen. Hindi po yan common na ginagamit na ballpen. Ang mas kapanipaniwala, Mr. Chair, para sa akin ay only one person probably made this acknowledgement receipts, and they are not the ones who received the funds as indicated in the acknowledgement receipts. Mr. Chair, my staff was also able to find acknowledgement receipts in different names, but the strokes o yung sinasabi po nating pagkasulat ng kanilang mga signatures signatures na to were identical.
Mr. Chair, the signatures all bear the same figure, done to 2 or 3 times. It's hard to believe, Mr. Chair, that such common signatures would appear like this. I admit that I'm not an expert in this kind of analysis, unlike those at the NBI, kasi sila naman po yung competent gumawa nito ng examination. But based on what I know, Mr. Chair, these coincidences are too hard to ignore. In any event, Mr. Chair, ito pong committee na ito ay pinapasuri po natin yan sa NBI to make sure that these signatures are signed by the same person. Titingnan niyo mo po yan sa monitor, the same strokes, different persons. We also found out, Mr. Chair, that 2 acknowledgement receipts, both in the name of Melky Sikuya, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Tingnan niyo po, magkakaiba. The same day, the same date, same name, but different signatures. Tanong ko po, Mr. Chair, did the person who signed this receipt suddenly forget how they signed in the middle of the same day? Nagkamali ho siya na nakapirma pala siya tapos pipirma ulit ng isang acknowledgement receipt? Di mo ba pag naka-receive ka na, hindi ka na ako magpipirma at hindi ka namang mag-receive ng isang another acknowledgement or payment? It could have been acceptable, Mr. Chair, if there was merely a small variance between the signatures. Although, as we can see, these 2 signatures are wholly different from each other. Which only leads to the conclusion, Mr. Chair, that whoever made this ARs was not actually this Melky Sikuya. This is truly mind-boggling, Mr. Chair, to say the least. Another, Mr. Chair, another character who we found is a certain Alice Crescencio. There were 3 different acknowledgement receipts in the name of one Alice Crescencio, submitted by the Department of Education in her name. Tatlo po yan na acknowledgement receipts from the same agency, Department of Education, bearing the same name. However, Mr. Chair, similar to our friend, tandaan niyo po si Kokoy Villamin na nag-present po natin nung previous hearing. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung una, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ang aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya according to the acknowledgement receipt. So, itong pangalan po ito, Mr. Chair, it leaves a very questions, no? Kaya sabi ko, nanganganak ng tanong. Itong mga pangalan na po ito, Mr. Chair, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko natin masyadong naririnig ang Alice Crescencio. Hindi yung common name ito. Kung Maria, ano man yan, yun ang mga common name. But this is an uncommon name. And the chances are, what are the chances, Mr. Chair, that 3 different individuals, persons, have the same names and spelling? What are the chances, Mr. Chair? All receiving the same confidential funds for different purposes from the same agency, which is DepEd. Sobrang laking coincidence ito, Mr. Chair, which actually it's a mind-boggling. Medyo po para sa akin, kung isipin po natin ito, medyo kalukuhan. I'm sorry to use the term po. Medyo kalukuhan na po ito. Grabe, no? Si Alice Crescencio. Ang daming mga ghost, no? Ang dami pa palang mga multo, mga non-existent. Itong si Alice Crescencio, 3 beses siya pumirma. Iba-iba ang lugar. Masabi ni Congressman Adjong, doon din sa Lanao, sa lugar niya. Tumanggap daw ito si Alice Crescencio. Tingnan mo si Alice Crescencio, 3 pirma. Sabi ni Congressman Adjong, pag makatanggap kag makapirma ka na ng isa, wala na. Pero ito, 3 beses. So, malinaw na ito po ay gawa-gawa lang talaga. Gawa-gawa lang. Kaya, nais ko pong babasahin itong description, no, ng ito pong description patungkol po sa mga individuals na report itong 400 plus.
ayon po sa Philippine Statistic Authority. Sabi po dito, more than 400 individuals reportedly listed as recipients of confidential funds allocated to the office of the Vice President OVP and the Department of Education DepEd under Vice President Sara Duterte have no birth records. Wala talagang birth records, walang record sa nang isinilang ang mga itong 400 individuals. No birth records data from the Philippine Statistics Authority, PSA, revealed. Ito pa pala, ni-revealed na talaga pa pala ito ng PSA. Ni-revealed talagang binubunyag ng PSA ang mga recipients na to na walang record sa pagsilang. Hindi po talaga isinilang at walang record po itong mga nakatanggap ng confidential funds from Philippine Statistic Authority. PSA revealed the findings of the PSA were presented Monday, noong Monday, ngayon, December 9, December 9, Monday ngayon. So ito po ay pinisinta ng PSA December 9, Monday by Republic Zia Adjong and Republic Joel Chua, or Republic by Representative Zia Adjong and Representative Joel Chua, Chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability during the panel's probe into the OVP's funds utilization. Yon, mga kalahing Pilipino. So, napakalinaw at lalong lumalakas ang ebidensya for impeachment. Napakalakas na sa ebidensya. Huling-huli, dahil mismo na ang Philippine Statistic Authorities ang nag-reveal sa katotohanan. I-reveal ng PSA ang totoo na ito pa palang 400 individuals walang record. Wala talagang or no record or no birth records data ayon po sa Philippine Statistic Authority. Ngayon lang, Monday. Kaya mga kalahing Pilipino, napakatindi ang mga ebidensya, lalong tumitibay ang tinatawag na graft and corruption. Ito po ay grounds for impeachment. Isa sa ground of impeachment, graft and corruption, kasi 6 or 5 yata ang pinafile, bribery and betrayal of public trust, and 5 yan. Yun mga kabradges, yun mga kalahing Pilipino ang naganap ngayon. At dito na lang tayo mga kalahing Pilipino, at maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. At ganun pa rin, nais ko pong iwanan ang isang mensaheng biblical na ayon po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yun ang sabi ng Diyos sa kaniyang bayan. At kailangan natin na ang ating bayan po kailangan ng kagalingan, na mayroon pong tagapagaling dito. Ang bayan po natin ay punong-puno sa karumihan, punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng kaguluhan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag if my people which are called by my name shall humble themselves, magpakumbaba sa bawat isa sa kanila at manalangin sa Panginoon, tapos pagagalingin ng Diyos ang bayan natin. Kaya dapat sana ang lahat natin na mga kalahing Pilipino ay maunawaan at maiintindihan na huwag sana ipairal yung idolize
na kahit marami ng mga ebidensya na nagpapatunay sa ginagawa ng ating mga opisyal na pagnakaw, tapos ipinaglalaban pa natin ang masama. Ang payo ng Diyos sa kanyang mga tauhan, kailangan na magpakumbaba, manalangin at manumbalik at hanapin ang mukha ng Diyos. Katapos talikuran mo ang mga masasamang mga gawain, mga sasamang kaparaanan sa buhay. Tapos talagang patatawarin ka. Dinggin ng Diyos sa langit ang ating mga pagsigaw, at tapos pagagalingin ang ating ang ating bayan, ang ating lupa. So, dito na lang tayo. God bless all.